Medyo high-tech yung term pero po I cannot change it, no? Babawong ko na lang. 3.2 under clarification is you must design or write your own obsession statement. Okay, ano tong obsession statement, Growing David Mon? Na lulula man ako kayan. Okay, ini po ang life task mo. Life task ko. Ini po pag nakita ka sa kalye, nakita ka sa mall, nakita ka sa simbahan, ang nakadrawing sa pagkatao mo, yung definition mo sa sarili mo. Okay? Now, bakit kailangan ang magnificent obsession statement? Alam nyo kung sino ka or ano yung life task mo or mission mo. Kaya lang po, you don't have to trust your memories. You have to write it down para po lahat ng decision making mo sa buhay, lahat ng pagpaprioritize mo sa buhay, dapat po naka-anchor, naka-align kung sino ka. Kung sino si Mon Santo Domingo, kung sino si Juan de la Cruz, kung sino si Petra, no? So dapat po there is a clear center of who you are as a person. So ito po ang tinatawag nating magnificent obsession statement. The shorter your statement, the better. More powerful. Don't worry po, may sample po ako niyan. Okay? Now, pangatlo po sa clarification, meron ka ng values, meron ka ng obsession statement. Yung pangatlo po, ito na po yung vision mo for the year. Okay? So, this is already your picture of who you are and what you want to have this 2014. Okay? Now, pag vision po or pangarap, dreams, marami po yung klase. Sari-sari po. Health, wealth, at saka social goals. Pero po, natutunan ko kay Mr. Dewitt Jones. Siya po ang well-renowned photographer across the globe. Lumalabas po siya sa National Geographic. Siya po ang pinakamagaling na photographer sa talagang pwede kong ipagmalaki na alam ko po kilala nyo din. Sabi niya, you have to have a focused vision. Ibig sabihin, every year, you just have to know one big goal na gusto mong i-achieve. Hindi pwedeng 10 goals. Hindi pwedeng ganoon. Dapat isa lang, nakatuto ka sa isang goal na yung goal na yon ipagkakapatayan mong makuha. Okay? Kasi daw po, pag marami kang goal, ano din yan parang mahihilo din yung universe o yung dream board mo. So make sure that this year, you just have to have one obsessive ka, yung pinakagusto mong ma-achieve. Isa lang, na talagang pag ito ay hindi mo nakuha, malulungkot ka. Don't worry po, may sample po tayo niyan. Okay? So, isang pinakamimithi mo yung taon. Halimbawa, estudyante ka, gusto ko top 1. Yun lang. Doon ka lang nakafocus. Okay? Kung ikaw naman ay empleyado, gusto ko this year, ang pinakapangarap ko, ma-promote ako. Yun lang ang tututukan mo. Siyempre, may iba kang pangarap. Gusto mo ganito, happy ka. Pero po, dapat may isang goal ka lang na nakafocus. Kasi po, pag nakafocus ka dyan, that's what we call focused visioning, lahat ng effort mo, lahat ng attention mo, lahat ng resources mo, lahat ng pwede mong gawin, ibubuhos mo dyan. That's based on experience and personal testimonials and personal experience. Okay? Now, i-review ko lang po, no? So, you have already celebration. Part 2 is education. Part 3, you have clarification. You have to clarify your values, your obsession statement, sino ka, at yung pangarap mo sa buhay, isa lang. Focus goal. Ano ba yon? Now, yung panghuli po ay ang tinatawag nating graduation. Okay, graduation. Totoga ka, magagraduate ka. Tama po yun, iniisip nyo, no? Now that you learn something, now that you have your values, now that you know your goal, let us graduate them into reality. Wow! Di ba? So, ano yung nasa graduation? Dito mo po ihahatag yung mga tactical plans mo. Nabibilot ako. Tactical plans mo, yung mga strategies mo, or very simple, yung action plans na gagawin mo ngayong taon para ma-achieve mo, matumbok mo yung goal mo na kaisa-isang pinakagusto mo. Okay? Graduation. Let us use, identify, implement the action plans so that we can graduate your goals into reality.
So there you have it, mga kaibigan. This is the victory plan. Very simple victory plan that you can adopt. You may want to adopt this year. Paano pag meron na akong victory plan? Ay, congratulations po. If you want some refinement, you can adopt this proposal if you just want, no? Kasi po, gusto kong i-adapt to kasi ito po ginagamit ng mga magagaling sa buong mundo. Aba, syempre kung ginagamit ng mga magagaling, gusto ko rin gamitin para gumaling tayo. Ganun lang naman po yun. We are in the world where we can copy, where we can clone great people. Wala namang bawal para ma-replicate mo o ma-clone mo yung mga magagaling na tao. Ano po? Okay. Now, I'd like to emphasize po before we proceed, no? Since you have this victory plan na po na in-identify ko, dapat po each part nakasulat. Okay? So, celebration, one paper. Education, another paper. 3, values, another paper. 4, magnificent obsession statement, another paper. 5, drawing mo, yung gusto mong ma-achieve isa lang, another paper. At ang pang-anim, yung taktika, yung mga strategiya na i-implement mo para makuha mo yung goal mo, another paper. Ibig sabihin po, wala akong sample dito, no? You must come up with a 6 pages na victory plan mo. Okay? At pagkatapos mo po nitong ma-identify, ilalagay mo po siya sa brown envelope and this will be your victory blueprint for the year. So, anong gagawin mo dyan? Araw-araw, i-review mo siya. Yan ang anong tawag niyan sa atin? Yan ang feasibility study mo. Okay? Yan ang project study mo. Kumbaga yan ang Bible mo or blueprint mo para i-guide ka ma-achieve ang goal sa buhay. So, klaro po yun, no? Mas maganda po kung i-encode mo sa computer, mas maganda po kung ilalagay mo sa laptop ang iyong vision board para naman po formal at ikaw mismo ay ma-engganyo sa pagbasa at pag-review niyan. And every page po, I strongly suggest you put your name, your signature, and the date that you did it. Bakit? Because when you write something and when you sign something on a document, that represents ownership and accountability. Okay? So, pag pinirmahan mo yan, ibig sabihin yan, you are responsible for the success and failure of your blueprint. Okay? Very simple po. Kahit po grade 6, kayang gawin yun. Di ba? Okay. Punta na po tayo. Hindi pa tayo magko-commercial, no? Diretso pa ako. Okay. So, punta na po tayo sa samples, no? Bigyan ko na kayo ng sample kasi in-explain ko na yung structure, di ba? So, ano ba yung mga samples? I will guide you. Ano po? Now, let's go first to celebration. Now, dito sa celebration, kung ikaw ay negosyante, sample, negosyante ngayon, no? Nakikinig ka, negosyante ka. Ano ba yung top 5 wins mo last year? Na you are so proud, na pinagmamalaki mo, na talagang hambog ka para i-share. Hindi hambog para maghambog, kundi you're so proud to share to the world. Now, again, pag na-identify mo ni everyday mo ni binabasa, mas makusog ka, mas ma-inspire ka because there is a psychological win that every year, every moment, you are winning. So, importante po yung psychological win sa buhay ta, no? So, example, ako negosyante. You have to identify, hindi puro pera ha, you have to identify top 2 personal wins, kasi tao tayo, di ba? May puso't damdamin. So, may personal aspect din. And then, top 3 na related sa business. Okay, halimbawa ako negosyante. Ako si Mon, may negosyo ako, may tindahan ako. Ang top 5 wins ko, isusulat ko, halimbawa, sa personal, number 1, my daughter was top 1 in their class. That's one win na pwede mong ma-identify, di ba? Kasi every time mong nagigurumduman ang aki mo, nag-top 1, mas ma-inspire ka magtrabaho. Tama, partner? Mas sisipagan mo na magbukas ng tindahan araw-araw kasi yung anak mo, top 1. Baka maging doktor ito, baka ito na ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mga tipong ganun po, di ba? So, lalakas ang loob mo niyan, no? Number 2, win. Siguro na pwede mong ma-identify. Siguro last year, nabulong susaro mong hilang. That could be a win.
healing from your sickness. Ano ba yung sickness na yun? Halimbawa, last year nabulong yung migraine mo or nagpaparahiri lang ang mga aki mo. That could be another win that you could identify. Because every day when you review it, wow, it gives you the strong statement that your family is in great health. So pag great health ka, wow, mas inspire ka na magtrabaho pa kasi you're in good condition and then you can do a lot of things, you can innovate a lot of things. Di po ba? So, yun po ang personal. Sari-sari po ang personal. Pwedeng nag-travel ka mo abroad o pwedeng nagkabati kayo ng mother-in-law mo. These are wins. Wala pong mali. Ha? Lahat po tama yan. Ang tawag natin dyan sa training genre, walang basagan ng trip. Di ba? Kung ano yung wins mo, yun yun. Walang pagkakamali doon. Okay? Now, punta naman tayo sa business. So, may top 2 personal ka na. Top 3 sa business mo, probably, isulat mo dyan. Last year was your highest year ever that you posted the biggest profit in your business. Lagay mo pa na kung ilang percent ang profit mo. 30% ba yung profit mo over last year? Ilagay mo dyan, di ba? So, every time mong nire-review one, wow, last year ang laki-laki ng negosyo ko, di ba? So, another psychological win. Next, pwedeng ilagay mo dyan ang mga employees ko o yung mga tindera ko sa sari-sari store or sa grocery, napaka-honest. That could be another win. Relationship, di ba? So, hindi lang puro pera, hindi lang puro asenso o growing of your business, kundi po yung relationship mo sa empleyado mo. That could be another win, no? And the last, probably, no? Pwede pong top 10, pero po very efficient top 5 lang yung top 5 big wins mo, no? Probably yung last win mo is, lagay mo dyan, last year was the only year that I complied with all the regulations. O diba? Pwede yun. That could be a win. Ano ibig sabihin yan? That you are a compliant business owner. Pag linagay mo yan dyan, ang ibig lang sabihin yan that you're always doing the right thing. Diba? So it gives you another psychological win that you are a good citizen of this country. Kasi lahat ng regulasyon, pagbayad ng tax, pagsunod ng mga ordinansa, nilalagay mo, di ba? So, again, these wins or celebrations is very important to jumpstart your year. At ito po, pwede po natin itong gawin sa pang-araw-araw, no? Every time you wake up, you start with your wins in life. Ano ba yung mga wins ko sa buhay? Okay? If you start your wins in life every day, naku po, maniwala ka, pagtapos ng araw, malakas ka, marami ka ma-accomplish, you will start on a high note because you are so motivated and inspired with your small wins that could lead to a big wins eventually, probably by the end of the month, by the end of the quarter, or by the end of the year. Okay. Now, I'm sure po, na-gets nyo yun at na-appreciate nyo yung first part. Sa pagbabalik po natin, we will start with the part 2 of our victory plan, kung paano gagawin yon, okay, which is the education. Diyan lang po kayo, huwag kayong aalis at babalik po kami. Maraming salamat po. Araw ng pag-asa'y narito na, darating din ang umaga. Basta tayo'y magkasama, laging merong umagang may ganda. Pagsikat ang araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, haharapin natin. Welcome back to Growing Day with Mon. Let's continue with our program. But before I proceed, I'd like to greet again Reese Gomez, a happy birthday, and to Kathleen, who landed top 6
in her class. Congratulations. Anyway, part 2 is education. Okay. So dito sa education, ano yung mga i-identify mo, isusulat mo na mga learnings mo last year na pwede mong gamitin ngayong taon para mas gumaling ka at ako. Okay. So kanina in example ko yung businessman, ngayon naman example ko mga empleyado, no? Kasi marami sa ating mga empleyado, 68% of the population of the labor force are into employment. Okay. So kung ikaw nakikinig ngayon na empleyado, i-identify mo ano yung mga top 5 lessons learned mo from last year. Bakit? Because you will leverage, capitalize on those lessons this year para mas gumaling at mas maging masaya ka ngayong taon. Okay. Halimbawa, kung ikaw yung empleyado last year na kasi nakinig ka nung December sa Growing Day with Mon, naging on time ka na sa pagpapasok sa trabaho, lagay mo dyan. Sulat mo pala, hindi ilagay. Coming in the office on time. So that could be a win, di ba? Ano yun eh? Triumph yun kasi siguro for the past how many months or years, late ka pumapasok. Wag naman sanang years, no? Papagalitan ka ng boss mo. So, lagay mo doon, coming on time. Okay? Tapos, lagyan mo pa ng hyphen, di ba, sa dulo? 2014, I will come ahead of time. O, di ba? Come on time is good. Coming in the office ahead of time is excellent. Kung ang opisina mo alas 8, okay, dapat nasa opisina ka ng 7:30. Okay? Hindi ka magka-candy crush, ha? Aayusin mo yung mga gagawin mo sa araw na yan. Okay? So that could be a win, di ba? Coming on time or coming ahead of time. Number 2 win na pwede to win. Pangalawang win na pwede mong isulat siguro, identify. Lagay mo dyan. Starting last year, sinusunod ko na ang boss ko o ang sistema ng opisina. That could be another win, di ba? Ang tawag po dyan sa corporate world is the culture of obedience. Di ba? Masunurin ka or pwede ko po bang kamayin. Ang tawag namin dyan sa training, utu-utu ka in a good sense. Kung ano sinasabi ng boss mo, kung ano sinasabi ng rules and regulation ng kumpanya, to the letter sinusunod mo. Bakit po? Kasi if you have the culture